C'est fini. It is over. Hindi tumaas ang boses ni Luke Dubois. Walang bahid ng galit o sigaw. Malamig ito, tiyak at matalim. Parang bagong hasang global knife na humiwa sa gitna ng katahimikan ng kanyang penthouse. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang malawak na living room sa Etihad Towers. Mula sa floor-to-ceiling glass windows, kitang-kita ang nakakahilong ganda ng Abu Dhabi skyline. Kumikinang ang Corniche sa ibaba at abot-tanaw ang Arabian Gulf sa dilim. Perpekto ang lahat sa apartment niya. Ang minimal Italian furniture, ang abstract art sa pader at ang amoy ng mamahaling sandalwood diffuser. Perpekto ang lahat, maliban sa babaeng humahagulgol o nagpapanggap na humahagulgol sa kanyang white leather sofa. Luke, chérie, darling, what are you saying? Iyak ni Isabel, bagamat napansin ni Luke gamit ang kanyang matalas na chef's eye na wala namang totoong luhang pumapatak mula sa mga mata nito. Mas inalala pa yata nito na huwag kumalat ang mascara niya. Mahigpit na yakap ni Isabel ang quilted Chanel bag na binili ni Luke noong 1 linggo. Isang sorry gift dahil na-miss niya ang monstery nila dahil busy sa kusina. Nagkakahalaga yon ng 25,000 dirhams. Isang malaking katangahan, na-realize niya ngayon. I said, get out, Isabel. Ulit ni Luke habang hinihilot ang kanyang sentido. Nagsisimula na namang sumakit ang ulo niya. Yung klase ng sakit na nararamdaman niya kapag magulo ang Friday night service. And stop the acting. It insults my intelligence. Acting? Biglang tumayo si Isabel at ang mukha nito ay namula sa galit. Biglang nawala ang lungkot at napalitan ng inis. I love you, Luke. How can you say I am acting? Naglakad si Luke palapit sa kitchen counter, ang kanyang santuario. Nagsalin siya ng tubig sa baso. Iniiwasan ang tingin ng babae. Ayaw na niya itong makita. Suyang-suya na siya. I came home early today because the lunch service was slow. Paliwanag ni Luke. Pagod na ang boses. I heard you on the phone with your friend Clara. Do you want me to repeat what you said? Natigilan si Isabel. Humarap si Luke sa kanya. Nakasandal sa marble counter. Kahit nakasuot lang siya ng simpleng linen shirt at trousers, nakakatakot pa rin ang presensya niya. Broad shoulders na nahubog sa pagbubuhat ng mabibigat na stock pots, mga braso na puno ng peklat mula sa oven burns at matatalim na asul na mata na kayang makakita ng wilted garnish mula sa malayo. You said, Ginaya ni Luke ang tono ni Isabel, puno ng panguuyam. dating a chef is so boring, Clara. He smells like onions and he is never home. But at least the credit card limit makes up for the lonely nights. I just have to endure him until I get that Cartier bracelet. Namutla si Isabel. Ang kaninang maangas na postura ay biglang nanliit. Luke, I was just venting. You know how girls talk. It didn't mean anything. It meant everything to me. I may be French, Isabelle, but I am not stupid. I work 16 hours a day. I stand on my feet until they bleed. I burn my hands. I shout. I sweat. All so I can build a life and share it. Not so I can be an ATM for someone who thinks I smell like onions. Naglakad siya palapit sa pinto at binuksan ito ng maluwag. Leave the key on the console table. Take the bag. Take the shoes I bought you. Consider it your severance package. Just go. Luke. Tawag ni Isabel. Ang tono ay biglang lumambot at nagmamakaawa. Natigilan si Luke. For a moment, umasa siya. Is this it? Isip niya. Is she going to apologize? Will she say she loves me and promise to change?
If she begs, Maybe, just maybe, he might consider. yes? Mabilis na sagot ni Luke, leaning in, anticipating the heartfelt apology. Could I, maybe, at least keep the Netflix subscription? It'll be boring in my apartment without it. Kumurap si Luke, parang pumutok ang ugat sa noo niya. Get out! Luke stood up and pointed violently at the door. Out! Now! Tiningnan siya ni Isabel ng matagal. Alam nitong tapos na ang palabas. Wala nang silbi ang pag-iyak. Inayos nito ang kanyang dress. Hinawi ang buhok at mahigpit na hinawakan ang Chanel bag. Fine. Mataray na sagot nito habang naglalakad palabas. You're going to die alone, Luke. You love that kitchen more than any human being anyway. You're married to your stove. Padabog itong lumabas. Sumara ang mabigat na pinto at muling binalot ng katahimikan ang apartment. Napaupo si Luke sa sofa kung saan kanina nakaupo si Isabel. Isinubsob niya ang mukha sa kanyang mga palad. Pangalawa na ito. Ang una ay si Amelie. Noong nasa Paris pa siya. 5 taon silang nagsama. Plano pa naman nilang magbukas ng bistro. Pero isang gabi, pag-uwi niya, naabutan niya ito sa kama kasama ang kanyang sous chef. Ang pagtataksil na iyon ay mas masakit pa sa hiwa ng kutsilyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya umalis ng France. Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang trabaho sa Middle East. Sa pag-asang matutunaw ng init ng disyerto ang mga ala-ala. At ngayon, si Isabel naman, isang gold digger na ang tingin lang sa kanya ay bangko na humihinga. Tumingin si Luke sa refleksyon niya sa salamin ng bintana. Luke Dubois, 32 years old, executive chef ng Lechelle, award-winning, respected, wealthy, pero empty. Isabel was right. Bulong niya sa hangin. I am married to the kitchen. Baka nga mas mabuti na yon. Sa kusina, lahat may katuturan. Ang recipes ay may rules. Kapag sinunod mo ang mga steps, tama ang resulta. Kapag nasira ang sauce, aayusin mo gamit ang tubig o cream. Kapag overcooked ang steak, itatapon mo at uulit ka. Hindi ganon ang pag-ibig. Magulo, walang recipe. Mapapasok ka kung kailan hindi mo inaasahan at walang teknik na makakaayos sa tiwalang nabasag na. Tumayo si Luke. Kinuha niya ang kanyang pristine white chef's jacket mula sa hanger. Hinaplos niya ang burda ng pangalan niya sa dibdib. Luke Dubois, executive chef. Ito ang totoo. Ito ang ligtas. No more. Sumpa niya habang nag-ikting ang kanyang panga. From now on, the menu is strictly business. No more dating, no more opening up, no more amour. Siya na lang ang magiging masungit at unfeeling perfectionist na kilala ng lahat. Mas ligtas ang ganon. Abu Dhabi International Airport Arrivals Area. Paglabas ni Angie sa automatic doors ng airport, sinalubong siya ng mainit na hangin ng disyerto. Pero imbes na mainis, huminga siya ng malalim. Ang init ay parang yakap, isang warm welcome sa bagong mundo. Bagong buhay, Angie, bulong niya sa sarili. Bagong pag-asa. Hila-hila niya ang 2 malalaking maleta na naglalaman ng kanyang mga damit at iilang gamit. Pero ang pinakamabigat na bagahe, ang sakit ng nakaraan, ay pilit niyang iniwan sa Ninoy Aquino International Airport. Pumara siya ng taxi. Hamdan Street, please, sabi ni Angie sa driver na may ngiti kahit pagod. Habang umaandar ang sasakyan at nakikita niya ang naglalakihang skyscrapers ng Abu Dhabi na nagniningning sa gabi, hindi niya maiwasang mapapikit. Sinusubukan niyang burahin ang huling imahe ng Pilipinas sa utak niya. Pero
Gaano man kalayo ang nilipad ng eroplano, bumabalik at bumabalik pa rin siya sa kwartong yon sa Tagaytay. Flashback, Tagaytay, 2 months ago. Nasa loob siya ng bridal suite ng hotel. Ang ganda ng view ng Taal Volcano sa bintana. Pero hindi yon nakikita ni Angie. Ang nakikita lang niya ay ang sarili niya sa salamin. Suot niya ang kanyang dream wedding gown. Ang buhok niya ay maayos na nakastyle. Ang makeup niya ay flawless. Mabuti na lang, waterproof ang mascara niya dahil kanina pa siya humahagulgol. Kahapon lang, ang saya-saya pa ng lahat. Dumating ang buong angkan at barkada. Nag-stag party si Jason at ang groomsmen niya. Habang nag-bridal shower naman, sila ni na Carla sa kabilang suite. Tawanan, inuman, kwentuhan tungkol sa honeymoon at sa magiging mga anak nila. Jason, ang childhood sweetheart niya, ang first love niya. Simula high school, sila na. Sabay silang lumaki. Sabay graduate, sabay nangarap. Wala siyang ibang naging boyfriend kundi si Jason. Si Jason ang mundo niya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Carla, ang maid of honor niya, at si Mike, ang best man. Ang mukha nila ay hindi maipinta, puno ng takot at awa. Angie? Tawag ni Carla, basag ang boses. Nasaan si Jason? Tanong ni Angie. Pinapahid ang luha. Bakit wala pa siya? Late na ba kami? Nagkatinginan si Carla at Mike. Lumapit si Mike. Hawak ang isang pirasong papel na gusot-gusot. Angie, sorry. Sabi ni Mike, nanginginig ang kamay na iniabot ang sulat. Pinabuksan namin sa security at manager ang kwarto ni Jason kanina kasi hindi siya sumasagot. Wala siya doon. Gamit lang niya ang nandoon. At ito. Kinuha ni Angie ang sulat. Kilalang kilala niya ang sulat kamay ni Jason. Binasa niya. Angie, sorry. Hindi ko kaya. I tried. Pero hindi pa ako ready maging asawa at tatay. Feeling ko nasakal ako dahil tayo na lang palagi simula noon. Kailangan ko hanapin ang sarili ko nang wala ka. Uuwi na muna ako sa probinsya. Sorry talaga. Huwag mo na akong hanapin. I'm sorry. Gumuho ang mundo ni Angie. Parang tinanggalan siya ng lupa na tinatapakan. Hindi. Bulong niya. Prank ba ito? Joke ba to? Confirmed, Angie. Iyak ni Carla. Niyakap siya ng mahigpit. Nakita sa CCTV, umalis siya madaling araw pa. Dala yung sasakyan niya. Napaupo si Angie sa sahig. Ang bigat ng gown. Ang bigat ng dibdib. Paano siya mabubuhay nang wala si Jason? Lahat ng first time niya, kasama si Jason. Lahat ng lugar sa Maynila, malls, parks, sinihan, lahat may alaala ni Jason. Paano siya gigising sa umaga na alam niyang wala na ang taong kasama niyang bumuo ng pangarap sa nakalipas na 10 taon? Iniwan siya sa araw na dapat ay simula ng habang buhay nila. End of flashback. Dumilat si Angie habang binabagtas ng taxi ang Cornish Road. Iyon ang dahilan kung bakit siya nandito. Kahit manager na siya sa Pilipinas, kinailangan niyang umalis. Hindi dahil sa hiya kundi dahil sa sakit. Bawat kanta sa radyo, naaalala niya si Jason. Suffocating. Kailangan niya ng bagong mundo. Lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Lugar kung saan walang alaala ni Jason. Abu Dhabi. Dito, Angie, ikaw lang. Sabi niya sa sarili. Pinipisel ang kamay kung saan dati nakasuot ang engagement ring niya. Dito, bubuuin mo ang sarili mo.
Hindi bilang girlfriend ni Jason o fiancé ni Jason, kundi bilang Angie. Just Angie. Tumingin siya sa labas. Ang ganda ng mga ilaw. This is not hell. Ngiti niya ng mapait pero may halong tapang. This is hope. Dito, yayaman ako. Magiging successful ako. At balang araw, matututo akong mabuhay na hindi kailangan ng kahit sinong lalaki. Kinabukasan, 3:00 ng hapon, nakatayo si Angie sa lobby ng Lechelle Restaurant. Nasa 50th floor ito ng hotel at kailangan mong sumakay ng 2 elevator para makarating. Humingi siya ng malalim. This is it. Ang Lechelle ay hindi basta restaurant. Isa itong templo ng fine dining. Ang interiors ay puro puti, soft blues at gold accents. Ang floor-to-ceiling windows ay nagbibigay ng nakakalulang view ng dagat. Welcome to Le Ciel. Bati ni Miss Karen, ang HR manager na nag-orient sa kanya. As head waitress, you will be responsible for the section leaders. We aim for Michelin standards here, Angeline, so detail is everything. Yes ma'am, sagot ni Angie nang may confidence. Suot niya ang bago niyang uniforme. Tailored black vest, white crisp shirt, at black pencil skirt. Oo, head waitress lang ang posisyon niya dito kumpara sa restaurant manager position niya sa Pinas. Pero hindi niya to tinitignan bilang demotion. Ito ay stepping stone. Dito, dollar o dirhams ang kita. At dito, busy siya. Walang oras para umiyak. Let me introduce you to the team, Sabi ni Karen. and of course to the captain of the ship, the executive chef. Dinala siya nito sa likod, sa double doors. Pagbukas ng pinto, organized chaos. Napakalaki ng kusina. Kumikinang ang stainless steel. Ang amoy ng seared steaks, truffle oil, at freshly baked bread ay umiikot sa ere. Oui, chef. Service, please. Sa gitna ng pass o ang mahabang mesa kung saan ina-assemble ang pagkain, may nakatayong isang lalaki. Matangkad, tindig pa lang, alam mo nang siya ang hari dito. Suot nito ang isang pristine white chef's jacket. Walang mancha. Sinusuri nito ang isang plato na parang isang artwork. Chef Luke, Tawag ni Karen. Lumingon ang lalaki. Saglit na napatigil si Angie. Wow, hindi niya inaasahan yon. Mukha itong model ng relo na naligaw sa kusina. Makapalang buhok, matalimang panga, at ang mga mata ay kulay asul na nakakatunaw. Pero nung tumingin ito kay Angie, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang tingin nito ay matalim, walang warmth. Parang sinusuri siya kung pasado ba siya sa quality control. What is it, Karen? Bulyaw ni Luke. Malalim ang boses at may makapal na French accent. I am in the middle of prep. The gala menu is not going to cook itself. this is Angie, Pakilala ni Karen. your new head waitress from the Philippines. She just arrived yesterday. Nagpunas ng kamay si Luke sa towel at humarap ng buo kay Angie. Humalukip-kip ito. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Bad trip si Luke. Kagabi pa. Sariwa pa ang hiwalayan nila ni Isabel. Ang tingin niya sa lahat ng babae ngayon ay istorbo o gold digger. Lalo na sa bagong staff na mukhang kailangan pang turuan. Head waitress? Ismid ni Luke. She looks small, fragile. Does she even know the difference between a Bordeaux and a Burgundy? Or is she just here to smile at the customers and drop plates? Nanlaki ang mata ni Angie. Aba, ang hangin ah. Sa Pinas, sanay si Angie sa pressure. Nakapag-handle siya ng mga VIP, mga politiko at mga entitled na customer. Hindi siya magpapatinag sa isang chef na akala mo kung sino porket gwapo at French. Kung kinaya niyang iwan sa altar ng taong mahal niya ng 10 taon at mabuhay pa rin,
kaya niyang harapin ang croissant na ito. Imbes na yumuko, itinaas ni Angie ang chin niya. Tinitigan niya si Chef Luke, diretso sa mata. Actually, Chef, sagot ni Angie. Malinaw at matatag ang boses niya. I know my wines very well. A Bordeaux is a blend, usually Cabernet Sauvignon and Merlot based, structured and tannic. Burgundy is Pinot Noir, lighter, acidic, but complex. Natigilan si Luke. Pati si Karen ay napanganga. Humakbang pa ng isa si Angie palapit. And for the record, a head waitress manages the flow of the floor so your kitchen doesn't crash and burn during rush hour. I am here to make sure your food gets to the guest while it's hot, not to break your plates. So, if you focus on your cooking, I'll focus on my floor. Deal? Tumahimik ang buong kusina. Silence. Tumigil ang mga kutsilyo. Lahat ng cooks ay napatingin kay Angie na parang nakakita ng multo. Walang sumasagot kay Chef Luke ng ganon. Tinitigan siya ni Luke. Nanliit ang mga asul nitong mata. Sa isang saglit, mukha itong galit. Pero sa loob-loob ni Luke, may kaunting respeto na nabuhay. Hindi ito takot. Hindi tulad ni Isabel na manipulative o ni Amelie na sinungaling. Ang babaeng ito, lumalaban. We will see. Bulong ni Luke, sabay iwas ng tingin. Talk is cheap, mademoiselle. Survive the dinner service tonight, then we talk. Kumuway ito na parang nagtataboy. Now get out of my kitchen. You are blocking the path. Tumalikod na si Luke pero bago makalabas si Angie, humabol pa ito. And tie your hair tighter. I see one loose strand. Pagkalabas nila sa kusina, napabuntong hininga si Angie. Impressive. You handled him well. Usually he eats new staff for breakfast. Napangiti si Angie ng mapait. Kung alam lang ng chef na yon, wala nang masasakit pa sa nararamdaman niya sa Tagaytay. Ang sungit ni Luke, wala yan kumpara sa sakit ng iniwan. Challenge accepted, chef. Bulong ni Angie sa sarili. Nandito siya para sa new beginning, para sa new hope. At walang masungit na French chef ang makakapigil sa kanya. Hello kabayan! Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kwentong Pag-ibig True Stories channel. Sana nagustuhan nyo itong chapter ng kwentong ito. Para ma-notify ka kapag na-publish na ang susunod na chapter, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa talaga namang kaabang-abang na mga kwentong pag-ibig. Salamat ulit at hanggang sa muli!